So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na naman pong pautot itong mga Duterte. So, ang sabi nila, at saka especially nga po ni Bakla, ni Harry Roque, Bakla di umano, di ba, magpapadrug test daw po yung makakapatid na Duterte. So, ibig sabihin nun, si Pulong, si Baste, at saka si Sara, magpapadrug test daw po. Oh, so ang tanong dito, bakit hindi kasama si Digong? O bakit yung tatlo lang? At saka mga kababayan, hindi po tayo humihingi ng drug test. Ang hinihingi po natin is yung audit ng COA sa confidential fund ni Sara Duterte, tapos yung tattoo sa likod ni Pulong. Ayun po hinihingi natin, hindi drug test. Mga bobo talaga itong mga to eh. So ngayon, tingnan nyo to ha, ito galing to kay Roque eh. Okay. So sabi dito no, okay, sabi dito, Harry Roque to Sara Duterte and Bros Pulong, baste lead by example. Take the drug test. Isipin nyo, no? Gusto nilang hawakan yung narrative eh. Yung narrative ng droga-droga na yan, gusto talaga nilang hawakan eh. So sabi pa dito, no? Okay. So yan, no? Bakit nakanguso si Duterte dito? Kanguso siya, oh. So sabi dito, no? Former presidential spokesperson Harry Roque is urging the three Duterte siblings to take drug test to show true leadership. So ibig sabihin pala, no? Ang babaw talaga, no? So ibig sabihin pala, na? So ibig sabihin pala, pag nagpa-drug test ka, magpapakita ka ng tunay na leadership. Tama ba 'yon? Parang parang labo eh, no? Actually mga kababayan, yung true leadership mga ka-Streetwise, makikita po natin 'yan kung kaya niyang isakripisyo yung sarili niya para sa bayan. 'Di ba? We're talking about politicians. Eh sa nakita naman natin mga kababayan, puro kapalpakan lang naman ginawa ni Digong eh. Isipin mo 'di ba, ang dami pong pwedeng pag-usapan. Naka-stick kayo diyan sa drug test na 'yan. Ba't hindi natin pag-usapan yung ano, yung Pogo? Bakit hindi natin pag-usapan yung sangkot si Harry Roque sa Pogo, sa droga? 'Di ba? Tapos naka-stick kayo sa drug test na yung ebidensya niyo naman peking video. Parang namang ang gagago niyo, 'di ba? 'Di ba pinipilit niyo pa rin talaga yung drug test na 'yan kahit na yung ebidensya niyo peking video. Anong klase 'yun? Hindi nga, anong klase 'yun? Parang di na talaga kayo nag-iisip. Oh, so sabi pa dito, no? Oh, continue natin ha. Sabi pa dito, Rocky penned an open letter to Vice President Sara Duterte proposing that she and her brothers Davao Representative Paulo Duterte and Davao City Mayor Basit Duterte undergo hair follicle the drug test. Oh, putang na, no? Tapos yun naman pala, no, biglang naging positive si ano, no? Di ba? Sipin nyo yan, no? Naghahamon ng drug test. Tapos positive pala si Baste. O, di ba? O, sige, continue pa natin, no? So, kasi mga kababayan, tingnan niyo kung gaano kagago 'to, no? Hindi kasi, Diyos ko naman, tatanga, eh. Kasi lahat yan mga ka-Streetwise 'to, nagsimula yan dito. So, sabi ni Paulo Duterte, no, Paulo Duterte urged to defend random test bill for government officials in-house. Oh. So, alam naman po natin na nagpasa po ng isang panukalang batas itong si Baste, ay si Paulo Duterte pala, nagpasa po ng panukalang batas si Paulo Duterte para magpa-drug test po yung mga tatakbong presidente or tatakbo sa eleksyon at kailangan po nilang i-renew yung drug test every 6 months pag sila po ay elected na. Okay yon, di ba? Para sa akin, okay yon, di ba? So ngayon, ang problema ni Paulo Duterte, yung batas na ginawa mo, ipagtanggol mo yan, ipaglaban mo yan sa Kongreso. Hindi naman ganun yun mga kababayan eh. Na kunwari, nag-propose ka ng isang batas, iiwanan mo lang dyan, batas na yan. Hindi ganun yun. Para po, para po maging batas ang isang House Bill, ang gagawin dito, yan na, tulad ng ginawa ni Paulo Duterte, nagpasa ng isang House Resolution or ng House Bill. Tapos niyan, magkakaroon pa po ng hearing yan. Makakaroon ng first reading, second reading, third reading. Pagdidibatihan po yan. So, syempre, ang point natin dito, hindi ka na nga uma-attend, palagi ka na nga lang absent,
Tapos ang gagawin mo, manggugulo ka pa. 'Di ba? Manggugulo ka pa. Isipin mo 'yan, 'di ba? Hindi ka na nga pumapasok, 'di ba, sa house kasi nga congressman ka, 'di ba? Hindi ka na nga pumapasok, hindi ka na nga uma-attend ng mga hearings, tapos bigla kang magbabagsak ng isang house bill. Para ka namang gago niyan. O tapos ngayon mga kababayan, ang hinihintay natin dito, umattend ka ng hearing ng Kongreso. Ipagtanggol mo yung batas na gusto mo. 'Di ba? Parang ano no, palagi ka na nga lang absent, ikaw pa yung malakas magmando. Ay, Diyos ko naman, parang naman tayong nakakalokohan nito. At saka mga kababayan, ang nakakatawa dito, bakit yung nagtatanggol dito sa batas ni Paulo Duterte, mga vlogger? Dapat si Paulo Duterte, di ba? O ngayon, narinig nyo na ba nagsalita si Paulo Duterte? Hindi. O, kailan huling umattend si Paulo Duterte ng hearing? Nung tinanggalan siya ng budget, nung January. Di ba? Kailan nyo huling nakita si Paulo Duterte na nasa loob ng Kongreso? Nung nagwala siya, kasi tinanggalan siya ng budget. Tapos ngayon, bigla ka susulpot, may dala kang panukalang batas, para ka namang... O, di ba? So, sabi pa dito, continue natin, sabi pa dito. Oh. Okay. Sabi dito, if you are the author of the bill, you really have to show up, defend it, and explain why do you want to pass. First, the committee members, and then the plenary. Di ba? For the majority of the House members to support it. The House Deputy Majority Leader, sabi nga po ni Nograles, ni Bix Nograles. O, di ba? So, ganun pala yon. Pag nagpasa ka ng panukalang batas, di ba? Pag-uusapan ito ng committee members, kapag naipasa pala sa committee members, plenaryo na. Doon na pag-uusapan ng lahat ng congressman. So, ang tanong dito, gagawin ba ni Paulo Duterte to? Kasi pag hindi ito ginawa ni Paulo Duterte, ibig sabihin nito, nanggagago lang po talaga siya. Di ba? Oh. Sabi pa dito, continue pa dito, no? Sabi pa dito. Okay. So, ito yung video ni ni Mix Nograles eh. Sige. Mendoza from Manila Times. Good morning po. Of course, this is related, yun nga, yung file yung bill na final nga ni Congressman Duterte nga, is related nga doon sa sinasabing pasabog daw, yung sinasabing former lover ni Congressman Ferrendo, si Cathy Binag, na sinasabi nga na nagda-drugs nga raw yung si BBM. At di namin na rin, pati yung anak, yung first family na rin. So, I mean, of course, when you say the timing is not suspect, pero it's still suspect pa rin. What is your take on this? You know, I think we answered this already, diba? Kung sino nagsalita, whoever talks, tingnan nyo muna kung credible ang nagsasalita. Look at the background. If credible ang mga sinasabi ng isang tao. But also, your questions are unfair to say ang timing. Kung totoong magaling kang legislator, alam mo yung trabaho mo, you will not file a bill and waste the resources of Congress and time to go after one person for personal reasons. Huwag ka na lang siguro mag-congressman kung yan lang po yung gagawin nyo. Kasi hindi yan ang trabaho ng isang congressman. So, with the timing and all, we cannot speak for him why he filed that. And I'm sure the good congressman has good intentions for that, regardless of the timing. Sana lang po, no? Tingnan natin sa committee, tingnan natin how he will defend it, and make sure this is not going to be unconstitutional, and this applies to everyone. All officials, all candidates, all local government, lahat. Hindi lang isang tao. Kasi kung isang tao lang naman yung gusto mo, you don't need to file a bill siguro. Don't waste the resources of Congress and our time. I hope that answers your question. Wow, ang ganda ni Migs. Ang ganda ni Migs, no? Hindi nga, di ba? So, ngayon, ang gawin mo Paulo Duterte, pumunta kang Kongreso, umattend ka ng Congress. Umattend ka ng hearing. Hindi yung magbibigay ka ng isang panukalang batas tapos hindi ka attend. Ang tawag doon panggagago, di ba? So ngayon, ano bang problema dito mga kababayan? Okay. So tayo mga kababayan, wala namang problema diyan sa drug test na yan. Yun nga lang kasi ang problema dito sa
sa batas na pinasa ni Paulo Duterte, unconstitutional po talaga ito. 'Di ba? So sabi dito, no, oh. So ito yung batas ni Paulo Duterte eh. Oh, drug testing for candidates for electoral post within 90 days. So every 3 months, tangina talaga, no, bobo talaga, no. Every 3 months, kailangan magpa-drug test ng presidente, ng vice presidente, ng mga senador, lahat. So ibig sabihin pala nun, oh, mura ba magpa-drug test? And then mga kababayan, ang problema pa dito sa ginawa ni Paulo Duterte, pera pa ng taong bayan yung gagamitin. 'Di ba? Pera pa ng taong bayan yung gagamitin para po sa drug test po ng mga government officials, 'di ba? At saka mga kababayan, meron pa yan dito, may nakalagay pa yan dito eh, na dapat bago ka tumakbo bilang presidente or bilang public officials, dapat magpa-drug test ka rin muna. Okay. So yan, nakalagay naman yan dito. Okay. Tapos, meron pa yan dito eh, teka lang. Okay. Okay, shall not be done through urine drug test, di ba? So, okay, hair follicle. So, mandatory, random, do? Bakit random pa, no? Okay. So, ngayon, ito pa. Sa bandang baba, ang nakalagay pa sa bandang baba, okay. Saan na ba yan? Ito, any official found positive for use of dangerous drugs shall be dealt with administratively, which shall be ground for suspension or termination from office, subject to certain pertinent laws. Okay. So, ibig sabihin, kapag ikaw po ay naging positive sa droga, pwede kang sibakin sa pwesto. So, ngayon, mga kababayan, na-content na po natin ito, mga streetwise. Unconstitutional po talaga ito. Diba? Alam naman ni Pulong Duterte na itong pinasa niyang batas, unconstitutional po ito. So, bakit niya pa rin ginawa? Dalawa lang yan eh. Alam niya, kasi nanggagago siya, o tanga talaga siya. So, pili kayo doon. Pili kayo doon. Alin doon sa dalawa? Alin doon sa dalawa kung bakit pinasa niya ang isang unconstitutional na batas? Alam niya to? Kasi nanggagago lang siya o tanga-tanga talaga siya? O, di ba? O, kasi mga kababayan, una-una, no, ito na-content ko na to eh. Una kasi mga kababayan, kung sasabihin ni Paulo Duterte na bago tumakbo ang presidente, bago mag-election, kailangan magpa-drug test, eh, meron pong babanggain sa konstitusyon natin, yung sa Section 2. Di ba? Yung sa Article 7, Section 2, na para tumakbo bilang presidente, kailangan mo lang is natural born citizen sa Pilipinas, registered voter, able to read and write, at least 40 years old, and then residente ng Pilipinas for the last at least 10 years. So, walang nakalagay dito na dapat pasado sa drug test. So, ang gawin ninyo, amiyandahan nyo itong batas. Amiyandahan nyo itong saligang batas. Kasi mga kababayan, bilang isang congressman, alam ni Paulo Duterte yan, na kapag gumagawa ka ng batas, dapat wala kang babanggain sa konstitusyon. Kung baga yung mga batas po na ginagawa natin ngayon sa legislative branch, ang pinakabasehan po nila konstitusyon. Hindi ka pwedeng gumawa ng batas na kumukontra sa konstitusyon. Ayan po ang isa po sa pinaka kumbaga parang guidelines 101 yan eh, bilang isang senador eh. Ay bilang isang congressman tsaka bilang isang senador. O so ang tanong dito, gumawa ka ng isang panukalang batas na bumangga sa konstitusyon, so dalawa lang yan. Alam mo, kasi nanggagago ka lang, o tanga ka talaga. Isipin mo congressman ka, hindi mo alam to, para namang ang gago naman ito. Oh. So, ang point pa dito, ayaw nyo ng charter change, ang sabi nyo, protect the Constitution, bakit ka gumawa ng batas na against sa Constitution? Bobo lang, di ba? Bobo lang eh. Ako hindi ako abogado pero bobo lang eh. Oh, tapos mga kababayan, ang nakalagay pa dito sa isa, no? Ang nakalagay pa dito sa letter G, kapag ang isang government officials
'di ba, presidente, vice president, senador, or whatsoever, kapag naging positive po sa droga, sisibakin. Sisibakin. Yun nga lang mga kababayan, may babanggiin na naman sa konstitusyon yan. Kasi dito so ito sa presidente, di ba? Ito po yung guidelines po sa konstitusyon natin. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the president, the vice president shall assume the presidency. Okay. So ito lang po yung pwedeng maging dahilan para matanggal po ang isang presidente. 'Di ba? Pagkamatay, permanent disability, removal from office. So yung removal from office mga kababayan, ang pwedeng maging dahilan nito ay impeachment. So babanggain na naman ni Paulo Duterte yung konstitusyon. 'Di ba? So ano ba? Ginawa mo lang ba yan para mang-asar lang? Ayun ba yun? Ginagawa mong tanga yung mga Pilipino? At alam nyo na ang nakakatawa dito mga kababayan, si Panelo, abogado. Si Harry Roque, abogado. Pero, hindi nila kinokontra yung ginawa ni Paulo Duterte. Hindi nila kinokontra. Kahit alam nilang mali. Diyos ko naman mga kababayan, high school, tinuturo na sa atin yan. Kung ano ibig sabihin ng konstitusyon. Kung paano gumagawa ng batas. Tinuturo na sa atin yan. Tapos itong mga abogado na to, na si Panelo at si Harry Roque, sasabihin nila, okay lang yan? Para namang bobo ng mga to, no? So yun mga kababayan, no? And then, mga ka-streeters, no? Alam nyo pa kung nung nakakatawa dito. Yung hamon nga po ni Roque. Yung hamon ni Roque, drug test. Pero, bakit hindi kasama si Digong? Sino ba yung umamin na addict? Di ba si Digong? Di ba sabi ni Digong dati gumagamit siya ng chonke? Di ba sabi ni Digong dati inabuso niya yung fentanyl? Bakit yung tatlong magkapatid lang? Bakit hindi kasama si Digong? Bakit hindi kasama si Digong doon po sa mga sinasabi ni Harry Roque na magpa-drug test? So hello po no kay Angel Fernandez, nagpapabati siya no. 'Di ba medyo medyo tanga lang no, medyo inconsistent lang po talaga yung paniniwala ng mga DDS. Kaya nga mga kababayan, hindi na po tayo magtataka kung bakit ang dami na pong mga DDS ang umaalis sa pagsuporta nga po kay Digong kasi nga po inconsistent po sila. 'Di ba? Dito gusto pa niyang iimbestigahan ni EJK. 'Di ba? Mula sa panahon ni Erap at hindi sa tatay niya. Oo nga no, 'di ba? So yun mga babae, no, so diyan po sa 800 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like, palit na lang po ng video po na to. Diyan po sa Team Replays, ano nga po masabi niyo nga po dito sa katangahang ginawa nga po ni Paulo Duterte at saka ni Harry Roque. Isipin niyo, 'di ba? Isipin niyo, no? Parang tanga-tanga, no? Diba? So yan, sa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, nandiyan po sa Team Replays. Ano nga po masabi niyo nga po dito sa content natin, no? And then, sa hindi pa po nakakapag-like, syempre, palike na lang po ng video po na to.